Halos paliparin ni Sandro ang sports car para puntahan ng ina at si Danica sa Parañaque Medical Center. Hindi malinaw ang nangyari dahil walang tigil ang ina sa pag-iyak na kinailangang turukan ng pampatulog para kumalma. Tinawagan niya si Ezekiel dahil itong malapit sa lugar na sinundan naman ng asawa nito. Ayon kay Hana, niyaya ni Bea ang kanyang ina para kausapin si Danica at magparaya ito kung totoong nagmamahalan sila. Kung ano ang nangyari sa kondo ay walang makapagsasabi, but Danica suffered head injury. Her mother was crying non-stop and Bea is nowhere to be found. Tinawagan na rin ni Ezekiel si Belinda at Marco dahil sa nangyari. Pagdating ni Sandro sa ospital ay agad pinuntahan si Danica pero nasa operating room dahil sa mga tinamong injury. Pinuntahan niya na muna ang ina ngunit tulog ito dahil sa itinurok na gamot. Agad siya nagpakilalang doktor para makapasok sa operating room kung saan naroon si Danica. Nanginginig ang mga kamay ni Sandro nang makita ang kalagayan nito. Bloodstains were on her uniform na hinubad ng nurse para palitan to ng hospital gown. Wala itong malay nang dalhin to ng mga sumaklolo sa kondo at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay. "Hang on, sweetheart. I'm here for you." Wika niya dito sa nanlalabong paningin dahil sa hindi mapigilang luha. He never cried in his entire life until now at hindi niya lubos maisip kung paano napunta ang babaeng minamahal sa ganitong kalagayan. They were happy when he left the condo. She was smiling and full of energy. Now she was lying on hospital bed with all her bruises in her arms and unconscious. There is a slight injury in her scalp, Dr. Albano. Few stitches would be necessary. We were still waiting for the result of her CT scan. Vital signs are okay but she remains unconscious. Please do everything to save her. Gusto ko ring suriin lahat ng resulta ng test niya. Tumangon naman ang resident doctor na naroon. Kinuha ni Sandro sa nurse ang lahat ng impormasyon, ultimo blood pressure at temperature nito. Nang dumating ang resulta ng CT scan ay kaagad niya itong tinignan. Wala namang internal damage kaya nagpatuloy namang ito para matahin ang sugat sa scalp na siyang sanhi ng pagdurugo sa ulo nito. She was beaten on her arm and it showed on her fair skin. Mga pasang nangingitim na kahit ang pisngi nito'y may bakas ng pananakit. He couldn't imagine what she had been through with Bea's outrage. Sana'y nabalaan niya ito o naprotektahan para hindi ito mabot sa ganitong kalagayan. Matapos ang mahigit 4 na oras ay nilagi na si Danica sa private room nito. She was still unconscious that made Sandro worried about her. She could be awakened within 24 hours kung hindi malalagay sa panganib ang kalagayan nito. "She'll be fine, Sandro," wika ni Ezekiel sa bunsong kapatid na makitang pag-alala sa kanya. Mula nang ipasok to sa private room ay hindi nito binitawan ng kamay ng dalaga. Hindi pa rin to kumakain dahil gusto nitong naroon ito kapag nagkamalay si Danica. "I can't believe Bea would do these such things." At sinama pa si Mama, wika ni Ezekiel. "She's sick, one of the reasons why I don't wanna marry her." "Nagkamali na raw ang Mama. Gusto mo bang kausapin?" Tumaas ang blood pressure niya kahit hindi pa siya nakakapunta rito. But she wanted to know what happened to Danica. Napilitan si Sandro na puntahan to para alamin ang kalagayan nito at kung ano ang nangyari. Pagpasok niya muli itong napaiyak, hinintay muna niyang kumalma ito bago nagsalita. "I'm sorry, Sandro. Hindi ko alam na gagawin niya ni Bea. She said she just wanted to talk to her. Na kung totoong nagmamahalan kayo magpaparaya siya." Wika nito sa pagitan ng paghikbi. Hinaplos niya likod nito para aluhin. "When we entered the room, I saw how she attacked Danica. Nakita kong mabalasit niyang anyo. I tried to stop her but I couldn't." Tila inipon niyang lahat ng lakas para tuluyang mapasubsob si Danica sa sahig. He closed his eyes for the pain that he felt for Danica. Hindi niya gustong isipin ang pinagdaanan nitong hirap sa isang babaeng may sakit na depression. Hindi siya lumaban. All those times, she just asked Bea to stop. Hanggang iuntog ni Bea yung ulo nito sa dingding na walang kalaban-laban. Then she saw blood on her hands. She started to panic kahit ako'y nabigla. Hanggang sa sumigaw na ako sa labas para humingi ng tulong. Si Bea tumakbo na palabas para takasan ang ginawa. Bumalik ako sa loob para tulungan siya pero habang kinakausap ko siya tuluyan na siyang nawalan ng malay. He was speechless for seconds. Worries and fears consumed him.
Kung nagkamali ng magasak si Danica at napasamay maaari itong makoma. Those CT scans showed no damage on her brain, ayaw pa rin niyang pakasiguro. Lalo at unresponsive pa rin ito kahit nakalipat na ng silid. I swear, I could kill Bea for doing this. Nagtatagis ang bagang ni Sandro sa galit. Sandro, lumapit si Ezekiel at tinapik siya sa balikat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag tuluyang may nangyari kay Danica. She's my life. I've never been happier and contented. Na makita ko lang siya'y sapat na. Wika niya habang inaalalang magandang mukha nito. Nakangiti at nakatitig sa kanya. Patawarin mo ko anak, alam ko malaki ang partisipasyon ko sa nagawang ito ni Bea. I wanted you to marry her lalo nang sinabi niya si Danica ang dating kalaguyo ng kanyang ama. Na kaya siya pumatol ay para makapanghuthot ng pera kay Marco. Hindi ko matanggap na pati ikaw ay nahumaling sa kanya. In a way yes, magkalaguyo nga sigurong tawag sa aming dalawa dahil ibinahay ko siya nang wala akong pinangako kundi ang bigyan siya ng mga material na bagay. But she's a fine woman ma. Sa kabila ng pagpayag niyang yun, hindi siya tumanggap ng kahit na ano. She even buys her own grocery in the house. Ang kaisa-isa ko palang nabibili sa kanya, isang kwintas na pinag-awayan pa namin para lang tanggapin niya. Muling pumatak ang luha sabay ng isang mapait na ngiti. Bago ako umalis ng bahay kanina, ay balak niyang kausapin si Marco para daw maitam ang mga pagkakamali at maiayos ang relasyon naming dalawa. Kung anong ibig niyang sabihin ay hindi ko alam. But I was planning to bring her to the house and introduce her to all of you and beg you to accept her. Naniniwala ko mabuti siyang babae. When I saw her attacked by Bea, I know she could fight back. Bea could be bigger than her pero kaya niyang lumaban. Ang pinagtataka ko'y walang galit sa mukha niya kahit na paulit-ulit na siyang sinasampal ni Bea. She saw our engagement this morning that Bea announced on national TV. Alam kong ginawa niya yun para saktan si Danica. Dahil alam niyang may namamagitan sa amin ngayon. Pinili niyang magparaya pero hindi ako pumayag. I can't let her go. I want her in my life forever. Nariyan ang mga Sullivan, Sandro. Mula sa pinto'y sumungaw si Hana. Agad siyang tumayo para puntahan ang silid ni Danica. I want to go with you, Sandro. Wika ng ina. Inalalayan naman to ni Ezekiel hanggang sa kabilang silid. Nagdilim ang mukha ni Sandro nang makitang yumakap si Marco kay Danica na noon ay wala pa ring malay. Belinda was standing next to her husband. Nakita niyang yumuyugyug ang balikat na matandang doktor dahil sa pag-iyak. Naririnig din niyang paulit-ulit itong humihingi ng tawad. Nang matapos ang pag-iyak ay inayos nitong sarili bagamat hawak pa rin ang kamay ni Danica. You're done with her, Marco. Anak niyo may kagagawan kaya siya nanyan at wala pa ring malay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. Isang masamang tingin ang pinukol ni Sandro dito. Walang mangyayaring masama sa kanya. Nagsisikip ang dibdib ni Sandro sa kaisipang baka hindi magkamali si Danica sa loob ng isang araw. But I swear, I will get Bea in jail because of this. Alam kong kaya ni Bea ang gawin ng ganitong bagay. Kaya natakot ako na naging dahilan para itago tungkol kay Danica. Nagpanggap kami magkakilala lamang. Nang sa gayon ay magawa naming maging malapit sa isa't isa nang walang nagugulo. But I wish I could have done the right thing. Muling nagtagis ang mga bagang ni Sandro sa mga sinabi nito. He wanted to punch his face at ibuntun sa matandang galit niya dito kay Bea. Wala silang karapatan para gawin to sa babaeng kanyang minamahal. Walang tama sa naging relasyon niyo, Dr. Sullivan. There's no point of thinking that could sin. She's my daughter, Sandro. Lahat ay napalingon at napaawang ang mga labi sa sinabi niya ni Marco. Si Sandro naman inapako sa kinatatayuan at napahigit ang hininga. Linawin mo sinasabi mo, Marco. Tumaas baba ang dibdib ni Sandro sa galit. Pagkabigla at kaba, ayaw niyang kumurap hanggat hindi tumuling nagsalita. 4 years ago, when she entered my office and acted as a patient, nang magkausap kami saka siya nagpakilala. She's my daughter outside my marriage, Sandro. I had an affair with Sylvia when we had medical mission in Batangas years ago. Alam kong nabuntis ko siya pero pinili kong lumayo at kalimutan ang nangyari. Tumigil to sa pagsasalita at tila pinuno ng hangin ng dibdib. Pagkaway nagpatuloy to, nang lumapit siya sa akin ay ang gusto lang niya ay makapag-aral ng kolehiyo. Hindi sila matulungan ng mga kamag-anak ni Sylvia dahil mula nang mabuntis to'y lumayo ng mga kapatid nito sa kanya. Somehow, I felt irresponsible for not being a good provider for her. Kahit man lang sustento sa pagpapalaki sa kanya, wala akong naiambag. Gusto ko si Danica na pag-aralin sa pinakamagandang eskwelahan.
pero tumanggi siya. Na naging pabor sa akin dahil hindi ko gustong mapansin ni Belinda ang pagtaas ng mga gastusin ko. Kung ano lang ang babayaran niya sa eskwelahan ay yun lang ang kinukuha niya sa akin. She was earning for herself. Nagtrabaho siya para sa pangangailangan nila ni Sylvia, and I was the proudest father when she finished her college. Gusto ko siyang ipagmalaki pero naunawaan ni Danica na kailangan naming maging sekreto ang lahat. Belinda has a heart problem while Bea has a depression. Huminga si Sandro ng malalim at muling tinitigan si Danica. Gusto niyang pagalitan ito sa pagiging mapagbigay sa lahat ng bagay. She could gotten more from Marco pero simpleng pagkilala lang mula sa ama ay sapat na. And he felt the guilt for thinking worst about her all those times. Kung naipaliwanag niyo lang ang lahat, maaring hindi nangyari ang lahat ng ito. He could throw all the blame at Marco, but somehow he understands the situation. Ilang beses ding naoperahan si Belinda sa sakit nito sa puso. Hindi ko alam kung anong tamang gawin ng mga panahon na yon, Sandro. I am also worried about my wife. Hindi si Sandro nagsalita. Danica chose to compromise with her father at wala siyang karapatang sisihin ang sino man dahil wala siya sa sitwasyon ng mga to. But his heart is broken, seeing the love of her life suffered all the consequences after all her sacrifices. Natila ba ito lang ang pinarusahan sa lahat ng iyon? Minsan naisip kong karma sa akin ang lahat ng ito. Dahil tinalikuran ko sila. I gave everything to Bea. Atensyon, pagmamahal, pera, pero napariwara pa rin siya. She turned into drugs. She were never contented, even she could buy anything she wanted. Samantalang si Danica ay halos hindi matulog sa kakatrabaho. Para lang mabuhay ng maayos. They were so different in so many ways. Araw at gabi ang kaibahan. Gusto ko mang ipakilala sila bilang magkapatid ay alam kong lalo lang makakadagdag sa depression ni Bea. Lahat ng tao doon ay walang gustong magsalita. Walang tigil si Marco kakapunas ng luhang naglalanda sa pisngi habang nakatingin pa rin sa anak. Si Belinda ay nakatayo lang sa tabi ng asawa. Marahil ay napag-usapan na ng dalawa ang mga bagay na yon dahil tahimik lang ito habang nagsasalita si Marco. Now he understood why she requested to talk to Marco this morning. His heart ran out of breath for the love and admiration for Danica. Ang mga sakripisyo nito para sa ama at sa kanya sa mga matatalim na salitang nabitawan niya. Sa pag-aakalang may relasyon to at si Marco. I was so jealous of you. Kahit kailan hindi ni Danica tinago sa akin ang pagmamahal niya sa'yo. Minahal niya ako sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko sa kanya. Hindi ko siya nakitaan ng galit o panunumbat kahit minsan. And I love her that much na pumayag ako maging kahati mo noong buong akala ko'y may namamagitan sa inyong dalawa. Pag-amin ni Sandro. Bakit hindi mo siya pinanindigan? You could have told me. Binalik niya muli ang matalim na tingin kay Marco na kanina lang ay nawala na. This man for asking him why, when he himself did the same thing. Ito ang unang nawala ng paninindigan sa anak. Sa huli sinagot pa rin niya ang tanong nito. Tulad mo'y naduwag din ako. Hindi ko matanggap ng babaeng mahal ko ay may kalaguyod kaibigan pa ng pamilya. Halos gumaralgal ng boses niya sa samot-saring emosyon. When I hinted that you have an affair with her, gusto kong ilayo siya sa'yo, but she was avoiding me all the time. Nagawa ko lang siyang ilayo sa'yo nung minsang sinugod na siya ni Bea dahil nalaman nilang pagbibigay mo ng apartment sa kanya. She accepted to live with me on my terms and those were the happiest days of my life. Sana'y mapatawad ako ni Danica. I'm sorry Dr. Sullivan, but I intend to press charges at Bea for doing this to her. Tumindi siya kay Belinda na yumukot iniwas ang tingin sa kanya. Nauunawaan ko, Sandro. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo sa anak ko. Tumitig siya dito bago tumango sa huli. He still is Danica's father. Nagpaalam na mag-asawa at nangako makikipagtulungan para mahanap si Bea para mapanagot sa ginawa nito. Umupo si Sandro sa gilid ng hospital bed at tinitigan si Danica ang puro aparato sa katawan. She's stable and yet still unconscious. Wake up, sweetheart. Don't make me wake like this. You're killing me. Hinawakan niyang braso nitong may nangingitim na pasa. Umaahon ng galit sa dibdib ni Sandro sa bawat madaanan ng mata. Now he knew why didn't fight back. Bea is her half-sister. Marahil siya rin ang dahilan kaya nang malaman ng engagement nila kanina ay agad tong nagparaya. Not because she doesn't love him, but because she was too kind and too generous for other people. Na kaya niya magparaya kahit nasasaktan ng sarili. When you wake up, I will teach you how to love yourself, my love. Something you haven't done for a long time. Now I know why she's so special to you, Sandro. Wika ng ina. She is ma.
Kung hindi niyo pa rin siya matatanggap bilang manugang ay ewan ko na lang. Hinaluan ni Sandro ng birong himig sa ina na kanina pa rin mabigat ang pakiramdam sa mga nasaksihan. He doesn't want her mother to put blame on herself. Kahit alam niyang hindi to pabor kay Danica noong una, hindi naman ito nanaising saktan nito. I would even prepare a grand wedding for you, Sandro. I am grateful for her for finally make my youngest son came to his senses. Gusto kong makitang kislap sa mga mata mo tuwing tititigan ng asawa tulad ni Zane at Ezekiel. Nakangiti nitong wika. Niyakap ni Sandro ang ina at sandaling kumuha ng lakas. She'll be fine, son. Gigising din yan maya-maya. We'll pray for her fastest recovery. Thank you, ma. Wika ni Sandro. Kumain ka na muna, Sandro. Hindi ka man lang tumikim ng kahit na ano maliban sa kape kanina 3:00. Wika ni Ezekiel na hindi pa rin umaalis sa ospital nang dumating kaninang umaga. 6:00 na pero hindi pa rin nagkakamalay si Danica. What have I done to suffer like this? Naturing ang neurosurgeon ako pero wala akong magawa sa kalagayan ng babaeng mahal ko. Lahat tayo dumaan sa pagsubok, Zan. Naniniwala kong tinadhana kayo sa isa't isa dahil lagi kang nandyan sa mga pagkakataong kailangan ni Danica ng makakapitan. Just like you did 2 years ago. Have faith and hold on to that love you have for her. Umupo siya sa gilid ng kama ni Danica. Naalala niyang una nilang pagkikita sa club. She was shy and hesitant. Hindi nakaligtas sa kanyang pagkasindak sa mata nito sa mga lalaking gustong lumapit at nagpakilala. Though she was trying to be brave because she needed money for her mother. Pero nang siya nang lumapit dito nakita niya ang kapanatagan kapag tinititigan niya ito. She trusted him. Dumating si Zane at ang asawa nitong si Selena. Muling sumikip ang dibdib ni Sandro sa suportang binibigay ng pamilya. I wish I could have introduced her to all of you before. Hindi sa ganito niyang kalagayan. Tuluyan ang pumatak ang luhang pilit niyang pinipigilan. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Danica at sandaling gumalaw ang isang daliri nito. He froze. Tumayo siya mula sa kama tinitigan ng kamay ni Danica. Hindi niya gustong huminga ng mga sandaling iyon. Ni kumura pa hindi niya ginawa. Move your fingers, sweetheart. Come on. Lumapit ang dalawang kapatid at pinagmasdan din ng dalaga. She's trying to open her eyes, Sandro. Wika ni Ezekiel. Inangat niyang mukha dito at hinalikan. Open your eyes, sweetheart. I'm here. Look at me. Muling nagunahan ng mga luha ni Sandro sa mata ngunit hindi niya yung pinahid. His one hand was holding hers and the other was touching her face. Trying to awaken her senses with his touch and his voice. Nang tuluyang dumilat si Danica ay tuluyang yumugyog ang balikat niya. Sa pag-iyak ng kagalakan. I called the nurse to assist you. Wika ni Zane na tinapik siya sa balikat. Inayos na sarili tumayo sa pagkakatayo. Kailangan niya suriin ng dalaga. Dumating naman ang nurse at maya-maya yung resident doctor nito. Okay naman ang vital signs nito bagamat hindi pa ito nagsasalita. She smiled at him and that was all that matters at that moment. He held her hand and kissed her forehead. Nakita niya naglandas ang luha nito na kagad naman niyang pinahid. Welcome back, my love. Muling naghilam sa luha ang kanyang mga mata. He was crying but he was happy. She's back into his arms. Nang ma-check ni Sandro na maayos ng kalagayan ni Danica, isa-isa niya nang tinanggal ang mga aparato nito sa katawan. Zan, pinilit itong magsalita. Move your fingers, he commanded. Iginalaw naman ni Danica yun at unti-unti inangat ang brasong tinulungan niya sa simula. Ipinilig nitong ulo tila nakaramdam ng konting sakit na ikinapikit nito. Kung kaya kong akuin ang sakit ay ginawa ko na, Danny. You don't deserve any of this. Muli naman itong umiti na tila sinasabing okay lang ito. You have few stitches on your head, but you shouldn't feel any pain dahil sa gamot na tinurok sa'yo. May iba bang masakit sa'yo? Umiling naman to. At dito na po nagtatapos ang 10 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.